Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat akin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat. Naway umukit ito sa iyong isipan, maging mapanuri, sundin ng wasto at nararapat. Kagandahang asal ang ipakita, ipadama ang pusong may malasakit. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Sakali mang tayo'y subukin ng unos, ating haharapin ng walang takot. Sasamahan ka ni Fernan at Dino, ang bagong barkada mo. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Fernandino Teens TV. Uy, Nan at Dino, Bakit, Fer? may tatanong ako sa inyo. Ano ba ang pangarap ninyo sa buhay? Ako, pangarap kong makatapos ng pag-aaral. Ikaw naman, Dino. Ano ang iyo? Ako naman, pangarap kong maging matagumpay na negosyante. Wow, napakaganda naman ng mga pangarap ninyo. Ako naman, pangarap kong maging isang doktor balang araw. Alam ko, isa sa mga aralin natin sa Values Education ang pagtukoy sa mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Makatutulong ito sa pag-abot natin ng mga ninanais nating mangyari sa buhay. Naku, sakto, Nan. Yan ang paksang tatalakayin ni Ma'am Joanna ngayon. Tara na nga, oras na pala. Manood na tayo ng paborito nating palabas na Fernandino Teens TV Season 2. Let's G! Magandang buhay, mga mag-aaral na Fernandino. Nandito na naman tayo sa ating programa upang talakayin ang bagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Bago ang lahat, ako, si Ma'am Joanna T. Malaca mula sa Departamento ng Edukasyon sa Pagpapakatao, ang inyong tagapagdaloy sa umagang ito. Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay personal na pahayag ng misyon sa buhay. Handa na ba kayong matuto? Magaling! Kung kayo ay handa na talaga, kuhanin ang inyong quarter 4 SciPacs, papel at ballpen. Narito ang mga layunin na kailangan nating matutuhan pagkatapos ng ating programa. Una, nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Bilang mga mag-aaral, napakahalaga na malaman ninyo ito dahil tunay na makatutulong ito sa inyong paglalakbay bilang isang mag-aaral at isang individual tungo sa pagkamit ng inyong mga mithiin sa buhay. Ikalawa,
Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ito ang mga magiging gabay ninyo nang sa gayon ay makabuo kayo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay upang maging personal at malapit sa puso ninyo ang inyong magagawa. Ikatlo, nahihinuha na ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay dapat magkaroon ng personal touch nang sa gayon ay maisapuso at maisaisip ninyo ito upang maisabuhay ito ng matiwasay tungo sa pagkamit sa kabutihang panlahat. Ika-apat, nakabubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Pagkatapos ng aralin, inaasahan na makabubuo kayo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay bilang isang output na magiging sukatan sa pagsasabuhay ninyo ng mga natutuhan sa aralin na ito. Ngayong nalaman na natin ang mga kailangang matutuhan, atin nang umpisahan ang formal na talakayan. Sa ikatlong markahan ng ating aralin ay natalakay ang tungkol sa katarungang panlipunan, kagalingan sa paggawa kasama ang wastong pamamahala sa oras, kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala ng naimpok. Ito ay mga mahalagang konsepto na talaga namang makatutulong sa inyong pang-araw-araw na buhay bilang isang mag-aaral at kabahagi ng lipunan. Kung talagang nauunawaan ninyo ang aralin, maaari mo bang tukuyin kung tama o mali ang mga pahayag? Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-react o pagsagot sa comment box ng thumbs up kung ito ay wasto at thumbs down naman kung ito ay hindi wasto. Una, ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Kung ang sagot mo ay thumbs up, tama ka. Nakuha mo ba? Magaling! Ikalawa, makatarungan na ibigay ang nararapat sa tao dahil ito ay tanda ng pagkilala sa kanyang dignidad. Kung ang sagot mo ay thumbs up, tama ka. Mahusay! Ikatlo, ang maayos na paggawa ng schedule ay isang halimbawa ng nakapag-aaksaya ng oras natin. Kung ang sagot mo ay thumbs down, tama ka. Ito rin ba ang inyong sagot? Magaling! Ika-apat, ang taong marunong magpahalaga sa oras ay siyang may mahusay na nagagawa. Kung ang iyong sagot ay thumbs up, tama ka. Napakahusay! Ikalima, ang pagtatabi sa sobrang pera na ibinibigay ng mga magulang ay isang halimbawa ng pag-iipon. Kung ang iyong sagot ay thumbs up, tama ka. Napakahusay! Nakuha mo ba ang lahat ng sagot? Mahusay! Ipagpatuloy mo ang iyong kagalingan. Tunay na naaalala mo pa ang mga mahalagang konseptong natalakay sa ikatlong markahan. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng panibagong gawaing may kaugnayan sa ating talakayan. Ang pamagat nito ay Heart and Dislike Reaction. Suriin ang iyong sarili kung alin sa mga ito ang iyong naisa sa buhay. I-comment ang heart sign kung tugma sa iyo ang pangungusap at dislike naman kung hindi tugma sa iyo ang pangungusap. Una, naniniwala ako na tayo ang gumagawa ng ating patutunguhan. Ikalawa, naniniwala ako na malaya tayong piliin anuman ang naisin. Ngunit, dapat ay isipin ang resulta nito sa sarili at sa kapwa. Ikatlo, hindi ako padalos-dalos kung kumilos at magdesisyon. Ika-apat, palagi kong pinipili ang makabubuti sa aking sarili at sa kapwa. Ikalima, naniniwala ako na mahalagang isaalang-alang ang kahihinatnan ng ating mga pasya. Nakapag-comment ka ba ng iyong reaksyon?
Magaling! Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Tunay nga kayong kahanga-hanga, Fernandino Teens. Naway magtuloy-tuloy ang inyong interes sa ating talakayan hanggang mamayang matapos ang ating programa. At mamaya, sa ating pagbabalik, aalamin natin kung ano nga ba ang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Huwag kayong lilipat sa ibang programa at tutukan ang pagbabalik ng Fernandino Teens TV Season 2. Ang Schools Division Office City of San Fernando, Pampanga ay kaisa ng Department of Education sa pagsasagawa ng mga proyekto at programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Inilunsad ang Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors upang magbigay ng educational at psychological assistance sa mga mag-aaral, magulang at stakeholders ng division. Kaya, kung may nais kayong itanong tungkol sa pag-aaral, maaaring magpadala ng mensahe sa Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors Facebook page o tumawag sa mga numero na makikita sa ibaba ng inyong screen tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari rin kayong sumangguni sa ating guidance counselors na nagbibigay ng guidance and counseling services. Lahat ng inyong ibabahagi ay mananatiling confidential. Ang nasabing programa ay nagsisilbing daan upang malaman ang feedbacks ng stakeholders para matulungan ang ating divisyon na mapagbuti pa ang mga sumusunod na programa. Ano pang hinihintay ninyo? Tumawag na sa aming mga numero o bumisita na sa aming Facebook page at magpadala ng inyong mga katanungan. Fernandino Teens TV. Nagbabalik ang ating programang Fernandino Teens TV Season 2. Kanina, aking nabanggit na aalamin natin kung ano nga ba ang personal na misyon sa buhay. Simulan na natin ang pagtalakay. Tignan ang larawan na ito. Alam mo ba ang direksyon na tatahakin mo sa buhay? Tama ba o mali ang direksyon na iyong tatahakin? Ano kaya ang magiging resulta ng landas na tatahakin? Mahalagang sigurado ang tao sa landas na kanyang tinatahak dahil ito ang susi na makatutulong sa kanya upang makamit ang kanyang layunin sa buhay. Kaya, sa tuwing magpapasya, kinakailangang pag-isipan ito ng makailang ulit upang maging sigurado at hindi maligaw. Ito rin ay dapat na makabubuti sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Sa gagawing pagpapasya, kailangan ng tao ng gabay. Tulad na lamang ng isang turista, kailangan niya ng gabay sa kanyang paglalakbay upang hindi siya maligaw sa kanyang pupuntahan. Ano kaya ang maaaring gamiting gabay ng turista? Tama, maaari siyang gumamit ng kompas, globo, mapa, Google Map at iba pa. Kailangan niya ng gabay upang hindi siya magkamali nang sa gayon ay magkakaroon ng direksyon sa pagkamit ng mga layunin. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng direksyon ang buhay ng tao? Una, mahalagang maging mapanuri at sigurado sa iyong gagawin ng mga pasya. Ikalawa, mahalagang maging malinaw sa iyo ang iyong tunguhin sapagkat kung hindi, magiging mabilis para sa iyo na basta na lamang sumunod sa idinidikta ng iba sa mga bagay na iyong gagawin. Kaya, makatutulong sa iyo ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB. Ano nga ba ang kahulugan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay tulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. May mga sipi o motto na maaaring gamitin bilang inspirasyon sa pagsulat ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa bahaging ito, maaaring gamitin ang natutuhan sa Filipino noong kayo ay nasa ika-8 baitang. Maaaring gawing inspirasyon ang mga kasabihan at salawikain na inyong natutuhan.
Narito ang halimbawa ng kasabihan sa Filipino na maaaring maging inspirasyon. Walang umaani ng tuwa nang hindi sa hirap nagmula. Ibig sabihin, lahat ng daan patungo sa tagumpay ay may kaakibat na kahirapan na kailangang lampasan. Sunod na halimbawa ay isang salawikain. Ayon dito, bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran. Ang ibig sabihin nito ay tayo ang gumagawa ng desisyon na makaaapekto sa ating buhay at tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Napakaganda, hindi ba? Kaya pag-isipan mong mabuti sapagkat anuman ang iyong kahahantungan, iyan ay bunga ng iyong mga naging pagpapasya sa iyong buhay. Ang PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay, ito rin ang magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Hindi madali ang paglikha nito dahil nangangailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbabalik tanaw. Binanggit ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People ang begin with the end in mind. Nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Ayon din kay Covey, ang paggawa ng personal na pahayag ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili at suriin ang iyong katangian, pagpapahalaga at layunin. Narito ang mga gabay na tanong sa pagsulat o paglikha ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Tanungin ang sarili. Una, ano ang layunin ko sa buhay? Lahat ng tao ay may kani-kaniyang layunin sa buhay. Halimbawa, ngayong oras na ito sa ating talakayan, isa sa ating layunin ay makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Isa pang halimbawa ng layunin ay ang makatulong sa pamilya at sa kapwa. Kayo, ano ba ang layunin ninyo? I-comment sa ibaba ang inyong sagot. Kung ating alalahanin noong kayo ay nasa ika-7 baitang, ay napag-aralan din ninyo sa edukasyon sa pagpapakatao ang paraan ng pagsulat ng mga layunin. Narito ang ilang mga paraan na iminungkahi ni Stephen Covey sa kanyang aklat. Una, mangolekta ng mga kasabihan o motto. Pumili ng ilang mga kasabihan na may halaga sa iyo at tunay na pinaniniwalaan mo. Ikalawa, gamitin ang paraang tinatawag na brain dump. Sa loob ng 15 minuto ay isulat mo ang anumang nais mong isulat tungkol sa iyong misyon. Tandaan na huwag kang mag-abalang magsala ng mga ideya o itama ang mga pagkakamali rito. Matapos ang 15 minuto ay maaari mo na itong salain at itama ang mga pagkakamali sa balarila o gramatika. Ikatlo, magpahinga o maglaan ng oras sa pag-iisip. Magtungo sa isang lugar kung saan ka maaaring mapag-isa. Doon mo pagtuunan ng panahon ang paggawa ng iyong layunin sa buhay. Ika-4, huwag labis na alalahanin ang pagsulat nito. Hindi kinakailangan ang perpektong pagkakasulat ng layunin sa buhay. Hindi naman ito isang proyekto sa isang asignatura na kinakailangan ng marka ng guro. Ito ay personal mong sikreto. Ang mahalaga, nagsisilbi itong inspirasyon sa iyo. Ikalawa, ano-ano ang aking pagpapahalaga? Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, dapat alamin natin kung ano-ano ang mga pinahahalagahan natin. Halimbawa, kung nais mong maging doktor, dapat mong bigyan ng pagpapahalaga ang iyong pag-aaral. Kung kayo ngayon ang tatanungin, ano-ano ba ang iyong pinahahalagahan? Ikatlo, ano ang mga nais kong marating?
Ito ang tanong na simula bata ka pa lamang ay tinatanong na. Ito ay matatawag na pangarap natin. Halimbawa, nais kong maging matagumpay na doktor. Nais kong maging matagumpay na negosyante. Kaya nga, ayon kay Stephen Covey, begin with the end in mind. Ika-4 at panghuli ay, sino ang mga tao na maaari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay? Sila ang mga taong magiging inspirasyon ninyo o kaya naman ay makatutulong sa inyo upang makamit ang inyong misyon sa buhay. Halimbawa, pamilya, kaibigan, mga guro, at higit sa lahat ang Panginoon. Nauunawaan na ba ang 4 na gabay na tanong sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? I-react ang heart sign kung nauunawaan na ang mga ito. Magaling! Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ating ipagpatuloy. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, mahalagang malaman natin ang kahulugan ng bawat isa. Una, ano nga ba ang misyon? Ang misyon ay ang hangarin ng tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kanyang kaganapan. Para sa iba naman, ito ay pagtupad sa isang trabaho o tungkulin ng buong husay na may kasamang kasipagan at pagpupunyagi. Tulad nga ng pinag-aralan natin noong 3 markahan, ang tunay na kasipagan ay nagtataglay ng pagmamahal at kalidad sa iyong ginagawa at kailangan ng pagtitiyaga at pagtitiis upang marating ang pangarap. Lahat tayo ay may nakatakdang misyon sa buhay. Maaaring isagawa ang misyong ito sa pamilya, kapwa, paaralan, simbahan, lipunan, o sa trabaho o gawain na iyong ginagawa. Mamaya naman ay ating ipagpapatuloy ang talakayan tungkol sa kahulugan ng bokasyon at propesyon. Kaya huwag aalis dahil magbabalik ang Fernandino Teens TV Season 2. Maya po oras kaya kayo, Fernandinos. Ako pala ay Elwin Arl Serrano ng City Tourism Office ng Ciudad San Fernando. Ngayong bulan na ini, pagmasusyan tayo ang National Heritage Month na ating temang Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Kambena nini, metong karang aktibidades na ng syudad, apin ng launching ng bayong Heritage Passport. Yung Heritage Passport, apin ng metong karing proyekto ng kaya katamong syudad, yung pamanamuna ng Mayor Edwin D. Santiago. Anong nuka rin makalagelangan ding eganagan ng heritage sites, heritage structures, naakit tamo kin kay katamong heritage district. Makakayado din kini, ding importansya da ding mapil na tradisyon kini syudad, kalupa ng pamangawang parol, ang poing pamangalesa. May aw siyang heritage passport, uling atin kang dapat gawan, anong nukaran puntalan mula ding at yung passport at saka ka mag-selfie. Kay ba't kanta palto making tourism office at mamiyalang sticker ka rin eganagan ang apuntulan mong lugar. At timong may ngari ang tutong passport. Balo mi ngeni, panahon na ini, etamo makain bisa lumal, uli na ng COVID-19 pandemic. Kaya naman kimbanwa ngayon agkatan ko la ding bikers tamo, edad 18 hanggang 50, imbis na lumaot kayo po, di na nyo lang dita ka oras di kaya katamong heritage structures kaya ni syudad. Anya naman karing mumunang 50 bikers ang makayari kaya katamong heritage passport, midinan lang premium only San Fernando loot bag. Inggawan nyo mo bakit ta makapag-register, punta kayo mismo opisina na ng City Tourism, yung munisipyo, at saka kayo magdalang metong valid ID. Kabiyanin kaya kayong heritage passport, ating makasipit ang instruction nung nano pa ing dapat gawan. Anya naman ka rin hanggang kapadyakin, nanano ko pa, tara na!
Fernandino Teens TV. Nakatutok pa rin kayo sa Fernandino Teens TV Season 2. Kanina ay aking nabanggit na ating ipagpapatuloy ang talakayan tungkol sa kahulugan ng bokasyon at propesyon. Simulan na natin. Ano naman ang bokasyon? Mula sa misyon, mabubuo ang tinatawag na bokasyon. Ang bokasyon ay galing sa salitang Latin na vocare. Ibig sabihin ay calling o tawag. Ito ay malinaw na ang bawat tao ay tinawag ng Diyos na gampanan ng misyon na ipinagkaloob niya sa atin. Ito ay mahalaga sa pagpili mo ng propesyong academic, technical vocational, sining at disenyo, at sports pagkatapos mo ng senior high school. Ikatlo, ano ang propesyon? May pagkakaiba ba ang propesyon sa misyon? Mahalaga na ito ay iyong mabatid sapagkat sa anumang propesyon na iyong tatahakin, kailangan na makita mo ang kaibahan nito at kung paano mo ito iuugnay sa iyong buhay. Ang propesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ang resulta ng kanyang pinag-aralan o matagal nang ginagawa at naging eksperto na siya rito. Ito ay maaaring gusto niya o hindi, ngunit kailangan niyang gawin sapagkat ito ang pinagkukuhanan niya ng kanyang ikabubuhay. At dahil sa ikabubuhay lamang nakatuon ang kanyang paggawa, hindi siya nagkakaroon ng ganap na kasiyahan. Ang bokasyon naman ay katulad din ng propesyon, ngunit mas kawili-wili ang paggawa para sa tao. Mas lalo siyang nasisiyahan sapagkat nagagamit niya ang kanyang mga talento at hilig sa kanyang ginagawa. Hindi nagiging kompleto ang araw sa kanya kung hindi ito magagawa, sapagkat ito ang nakapagdudulot ng kasiyahan sa kanyang buhay. Mula rito ay hindi na lamang simpleng trabaho ang kanyang ginagawa, kundi isang misyon na nagiging bokasyon. Dito tunay na nagkakaroon ang tao ng tunay na pananagutan sapagkat naibabahagi niya ang kanyang sarili at kumikilos siya para sa kabutihang panlahat. Ito ang makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bokasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Mula rito ay madarama ang tunay na kaligayahan. Wika nga ni Father Jerry Orbos, ang pangunahing sangkap para sa tunay na kaligayahan ng tao ay magkaroon ng misyon. Aniya, ang misyon ay hindi lamang para kumita ng pera, maging mayaman o maging kilala o tanyag. Ang tunay na misyon ay ang maglingkod. Ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ang magbibigay sa tao ng tunay na kaligayahan. Bago natin talakayin ang mga dapat isaalang-alang na kriteriya sa pagbuo ng PPMB, ating panoorin ang maikling video na magbabahagi ng misyon, bokasyon at propesyon sa buhay. Ako po si Christian Rady Kayanan, isang lisensyadong guro. Ngunit ako'y tumigil sa pagtuturo upang ipagpatuloy ko ang aking pagpapari. Ang pagtuturo ay matatawag na propesyon. Ang pagpapari marahil sa iba ay tinatawag ding propesyon. Ngunit para sa amin, gamit ang pagtingin ng isang mananampalataya, ito ay bokasyon. Ang bokasyon ay nagmula sa salitang Latin na vocare, na ang ibig sabihin ay tukol, ang tumawag. At kapag may pagtawag, siguradong may tumatawag. Para sa amin, ang tumatawag na ito ay ang Diyos. Ang bokasyon din, ang pininiwalaan namin o sinasabi nating nagbibigay kahulugan sa buhay ng isang tao. Kung ang propesyon, ito ay nagbibigay ng sweldo, halaga, o pagtaas ng paningin sa estado ng isang tao sa ating society, sa ating komunidad. Ang bokasyon naman
ay higit dito. Ito yung tinatawag natin sa English na the purpose of your life. Ang kahulugan o nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. At ito rin ang pininiwalaan nating tawag sa iyo, tawag sa atin ng Diyos. Kung ang pagtuturo ko ay nagbibigay ng kahulugan at pininiwala akong ito'y tawag ng Diyos sa akin, ito yung natawag natin bukasyon. Ang pagpapari, kung ito'y nagbibigay ng kahulugan sa aking buhay, kahit walang bayad, kahit mahirap, kahit kakaiba. Dahil pininiwala ko itawag ito ng Diyos sa akin at nagbibigay kahulugan sa aking buhay, ito yung matatawag ko ng bukasyon. Hello, kumusta? Ako si Francis Rivera, ako ay isang guro at ito ang aking propesyon. Ito ang aking napiling propesyon dahil ito ay nababatay sa aking mga kakayahan at mga kagalingan bilang isang individual. Ito ang aking pinagkukunan ng aking hanap buhay. Ang aking mga sweldo dito sa aking propesyon ay ginagamit namin sa aming pamilya upang kami ay mabuhay sa pang-araw-araw. Pero, itong aking ginagawa na pagtuturo ay hindi lamang isang propesyon para sa akin. Dahil para sa akin, ito na rin ay isang bukasyon. Bakit? Dahil hindi lamang sweldo ang aking hanap dito, kung hindi yung kasiyahan na makatulong sa mga kabataan na aking tinuturuan. Dahil kapag isang bagay ay iyo lang ginagawa upang ikaw ay kumita, ito ay propesyon lamang. Pero kapag ang isang bagay ay iyong ginagawa ng may kasiyahan sa iyong puso, ito ay nagiging bukasyon na rin. Yun lamang, maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayong bumuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Alam kong handang-handa na kayo, pero bago iyan, aking ibabahagi sa inyo ang mga dapat isaalang-alang na kriteria upang maging konkreto ang tatahakin mo sa iyong buhay. Narito ang kriteryang SMART. Specific o tiyak, kailangan ang lahat ng isusulat mo dito ay espesipiko. Halimbawa, nais kong maging isang matagumpay na inhinyero o engineer balang araw. Measurable o nasusukat, kailangan na ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay kaya mong gawin at isakatuparan. Halimbawa, mag-aaral ako ng mabuti at paghuhusayan ko palalo ang aking kasanayan sa math upang makatapos ng aking pag-aaral hanggang sa kursong engineering. Attainable o naaabot, ito ba ay kaya mong abutin o kaya mo ba itong gawin? Ito ba ay makatotohanan? Halimbawa, pagkatapos kong makagraduate sa kursong civil engineering, ay magre-review ako upang makapasa sa board exam para sa mga lisensyadong engineer. Relevant o angkop? Ito ba ay angkop para makatugon sa pangangailangan ng iyong kapwa? Halimbawa, hahanap ako ng trabaho na angkop sa aking napag-aralan upang humusay pa ako hanggang makapagtayo ako ng sarili kong engineering services firm na malaki ang maitutulong sa mga kliyente ko. Time-bound o nasusukat ng panahon. Halimbawa, kapag ako ay naging ganap na engineer, nais kong makaipon upang makatulong ako sa aking mga magulang, ilang kamag-anak at kaibigan habang single pa ako. Nais kong matupad ang mga ito bago ako mag-asawa sa edad na 28 taong gulang. Iyan ang mga kriteriya na dapat isaalang-alang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Tandaan ang salitang SMART: specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. Upang hindi mahirapan sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ako ngayon ay magpapakita ng isang halimbawa ng PPMB na isinulat ng isang mag-aaral.
Basahing mabuti ang halimbawa upang hindi mahirapan sa pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa ating pagbabalik, ating aalamin kung lubos ba ninyong nauunawaan ang ating aralin. Kaya huwag aalis dahil magbabalik ang Fernandino Teens TV Season 2. Hindi lamang sa larangan ng pangkabuhayan apektado ang maraming pamilyang Pilipino, kundi maging sa larangan ng pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Inilunsad ng siyudad ng San Fernando ang programang Nurturing Environment and System for Thriving or NEST, isang education community pantry na naglalayon para sa isang malawakang pagtulong, paglantabay at paggabay na ang focus ay ang makapagbigay ng tulong at suporta sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational needs gaya na lamang ng school supplies, tutorial sessions, study tips, at iba pang mga pamamaraan na mas lalong makatutulong sa pag-angat ng ating edukasyon. Dahil hindi hadlang ang pandemya sa magandang kinabukasang naghihintay sa ating mga mag-aaral. Sino-sino nga ba ang mga kalahok sa programang ito? Sa pagtutulungan ng ating school administrators, guro, magulang, at iba pang mga miyembro ng ating komunidad gaya ng barangay officials at sangguniang kabataan ay siguradong magiging mas matagumpay ang programang ito. Paano nga ba ang magiging proseso ng naturang programa? Una, magkakaroon tayo ng isang Facebook group, ang Pampanga High School NEST Education Community Pantry na pangungunahan ng Educational Pantry Coordinator. Ang mga magulang, tagapangalaga at mga guro ay ia-add ng ating Educational Pantry members sa Facebook group na ito. Sa page na ito maaaring i-post ng mga magulang at tagapangalaga o sino mang miyembro ng Educational Pantry ang kanilang mga kahilingan o requests. Kailangan ding ilagay ang pangalan ng mag-aaral, grade at section para sa mas agarang aksyon. Oo nga pala, hindi lang requests ang pwedeng i-post. Pwede ring mag-post ang mga nais magbigay ng tulong o mga gustong mag-donate. Sabi nga nila, sharing is caring. Tandaan na ang Facebook group na ito ay pribado at posts na may kaugnayan lamang sa page na ito ang maaaprobahan. Mayroon din palang Google Form na ipamamahagi kung saan maaari nating isumite ang ating requests o kahilingan. Paano naman ang mga walang internet access sa bahay? Huwag mangamba dahil merong mga nakalaang drop boxes ang ating paaralan na kung saan maaaring ihulog ng mga magulang at tagapangalaga ang kanilang requests. Sa mga nais namang mag-donate ng school supplies, maaaring ilagay ang mga ito sa tabi ng drop boxes. Maaari ring mag-donate ng mga kagamitan o cash donation kaakibat ang pagsusumite ng deed of donation form. Pangalawa, mahalaga ang ugnayan ng mga guro at ng mga magulang o tagapangalaga sa programang ito. Gamit ang video calls o chats ay ipahahayag ng mga guro ang adhikain ng programang ito sa mga magulang o tagapangalaga. Maaari ring gawin ang orientation na ito ng face-to-face kasabay ng schedule ng kuhanan ng mga module. Gaya ng nabanggit, hindi lamang mga bagay ang maaaring i-donate. Pwede ring mag-conduct ng tutorial session, study tips, at iba pang mga kagamitan sa pagkatuto gaya ng mga aklat o kaya ay gadgets. Ikatlo, ang requested needs ng ating mga magulang o tagapangalaga ay ililista ng ating NEST focal person. Ang mga coordinator naman ang mag-aayos ng mga ito. Ang advisors ng ating mga mag-aaral, guidance counselor,
at iba pang mga guro ay ipaaalam sa ating mga magulang at tagapangalaga ang petsa at oras ng pamimigay ng requested needs na gaganapin sa paaralan. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Kaya naman aktibo at iba yung pakikilahok ang inaasahan sa pagsasanib puwersa ng paaralan at barangay na siyang tutukoy sa pangangailangan ng bawat Fernandinong mag-aaral at kikilos upang matugunan ito sa tulong at suporta rin ng mga miyembro ng komunidad. Isang malawakang komunidad para sa isang produktibong educational community pantry ay tiyak na lilikha ng iba yung pagkilos upang maging mas magaan at madali ang pagkatuto ng bawat kabataang Fernandino. Kaya naman tandaan, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Fernandino Teens TV. Nagbabalik ang inyong pinakapaboritong panoorin tuwing umaga, ang Fernandino Teens TV Season 2. Ngayon, bago natin tayain ang inyong pag-unawa, ay magkakaroon muna tayo ng pagbubuod sa mga mahalagang konseptong ating natalakay. Ating balikan. Ano ang personal na pahayag ng misyon sa buhay? Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay tulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ano-ano ang 4 na gabay na tanong sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Una, ano ang layunin ko sa buhay? Ikalawa, ano-ano ang aking mga pinahahalagahan? Ikatlo, ano ang mga nais mong marating? Ika-4, sino ang mga tao na maaari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay? Ano ang misyon? Ito ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. Ano naman ang ibig sabihin ng bokasyon? Ang bokasyon ay galing sa salitang Latin na vocare na ang ibig sabihin ay calling o tawag. At katulad ng propesyon, subalit nagiging kawili-wili ang paggawa para sa tao. Ano ang propesyon? Ito naman ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. At ang huli, ano ang smart? Sa kriteryang ito mo dapat ibatay ang pagsulat sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Tandaan ang salitang SMART: specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. Atin nang nabuod ang mahalagang konseptong ating natalakay. Ngayon naman ay tayain na natin ang inyong natutuhan. Handa na ba kayo? Sagutin lamang ang mga sumusunod na katanungan at isulat sa papel o comment box ang inyong sagot. Para sa bilang 1 hanggang 5, piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Para naman sa bilang 6 hanggang 10 ay tutukuyin lamang kung tama o mali ang pangungusap. Una, ito ay katulad ng isang kredo o motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. A. Propesyon. B. Bokasyon. C. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. D. Misyon. Ang tamang sagot ay letrang C, personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ikalawa, ito ay ang hangarin ng tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kanyang kaganapan. A. Propesyon.
B. Bokasyon. C. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. D. Misyon. Ang tamang sagot ay letrang D. Misyon. Magaling, Fernandino Teens! Ikatlo, ito ang trabaho na ginagawa ng tao upang mabuhay. A. Propesyon. B. Bokasyon. C. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. D. Misyon. Ang tamang sagot ay A. Propesyon. Ika-apat, sa kriteryang ito mo dapat ibatay ang pagsulat ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. A. Specific, measurable, artistic, relevant, at time-bound. B. Specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. C. Specific, manageable, attainable, relevant, at time-bound. D. Specific, manageable, artistic, relevant, at time-bound. Ang tamang sagot ay B. Specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. Napakahusay ninyo! Ikalima, ito ay katulad ng propesyon, subalit nagiging kawili-wili ang paggawa para sa tao. A. Propesyon. B. Bokasyon. C. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. D. Misyon. Ang tamang sagot ay letrang B. Bokasyon. Mahusay, Fernandino Teens! Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating pagtataya, ang tama o mali. Ika-anim, ayon kay Stephen Covey, mahalagang tandaan ang begin with the end in mind, na kung saan dapat malinaw na sa iyong isip ang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Ang sagot ay tama. Magaling! Ikapito, makatutulong ang pagkakaroon ng personal assessment sa kasalukuyang buhay upang makagawa ka ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Tama pa rin ang sagot, Fernandino Teens. Ikawalo, ang ibig sabihin ng ang bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran ay tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Ang wastong sagot ay tama. Ikasyam, dapat isaalang-alang ang opinyon ng ibang tao sa paggawa ng personal na misyon sa buhay at sa pagtukoy sa iba't ibang naisin. Mali ang sagot. Ikasampu, ang tunay na misyon sa buhay ay ang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Tama ang wastong sagot, Fernandino Teens. Pagpupugay para sa inyong kagalingan, ipagpatuloy ninyo iyan. Nakailang puntos ka? I-comment sa ibaba ang nakuhang marka. Narito ang aking pangwakas na mensahe sa inyo. Ang personal na misyon sa buhay ng tao ay maaaring mabago o mapalitan, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay. Masasabing matagumpay ang misyon sa buhay kung nagsisilbing bokasyon ang propesyon na pinili at nakapaglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Muli, ako, si Ma'am Joanna T. Malaca at 10 ng aking mga kasamahang guro ng edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi ang pagtutok sa paborito ninyong panoorin tuwing umaga na kapupulutan ng mga bagong kaalaman, ang Fernandino Teens TV Season 2. Narito ang mga sanggunian na ating ginamit para sa araling ito. Napakarami na naman nating natutuhan, Fernandino. Oo nga, Nan.
Nalaman natin sa araling ito na dapat gumawa tayo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay upang magkaroon tayo ng gabay sa ating buhay. Tama ka, Fer. Kailangan din na ang pipiliin nating propesyon ay talagang gusto at nagpapasaya sa atin upang maging matagumpay ang ating mission sa buhay. Tama kayo dyan, Fer at Nan. Lagi rin nating tatandaan na ang layunin natin sa buhay ay hindi lamang para sa sarili, kundi maging ang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Kaya naman, maraming salamat, Ma'am! Isa na namang makabuluhang talakayan ng ating natunghayan, Fernandino TV. Samahan niyo ulit kami sa susunod na episode ng Fernandino TV Season 2, kung saan ang kabataang Fernandino ay angat sa angking talino. Bagong umaga, yakapin mo ang bagong pag-asa. Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat. Naway umukit ito sa iyong isipan, maging mapanuri.